Hello once again mga ka-agri. Nandito po actually tayo sa ating second area or yung second expansion. Ito yung pangalawang tinanim po natin maliban po dun sa unang tinanim natin na nagbubunga na talaga. Yung ating po masasabi dito sa update na po ito ay naghahabol po siya. Kaya niyang humabol dun sa una. Hindi naman po siya makakapagbunga kaagad-agad sa ngayon kasi po nasa 5 months pa lang po ito. 5 months and a half po. Pero nakikita ko po humahabol po siya kahit na na-stress rin po ito masyado dati sa sobrang ulan at sobrang init. Yun yung naging problema nagkaroon ng sobrang ulan, nagkaroon ng sobrang init na rin. So ito po, matangkad na po. Abot na siguro sa 15 feet yung mga pinakamataas yung dulo. Dito po sa area na talagang matatangkad. Yung dito sa dulo sa kabila, yun, din yung mga maliliit niya na masasabi natin talagang na-delay po. Dahil dyan po sa dulo na area po ay tawag doon masyadong na-stress dahil sa sobrang tubig at dahil malapit rin sa itinanim natin yung mga napier grass. Pero papakita po natin sa inyo na unti-unti pong humahabol mga ka-agri. So yan po dito sa dulo yung medyo maliliit nya. Dito po kasi yung main canal ito po main canal po ito, pero tingnan nyo naman po parang masyado na namang mababaw, bumalik na yung lupa. So mag-rehab tayo ulit ito. Dito yung area na masyadong na-stress ng tubig kaya medyo nahuli po siya ng paglaki at pagtangkad, lalo na po dito malapit po yan sa pilapil na may maraming napier grass. Kaya pinag-iisipan natin talagang babawasan natin yung napier grass na malapit sa kanila. Napaka po ng napier grass, napakalakas po humigop ng tubig, malakas rin humigop ng abono kahit anong klase. Kaya pati yung saging ay nai-stress sa kagagawa niya. Medyo okay kung medyo malayo, pero pag malapit masyado sa sa ating napier grass, yun po, may epekto po talaga. Kaya po ito na stunted sila Pero konti lang naman yung mga malapit lang talaga. Ito po yung una nating tinanim, may mga nagbubunga na dyan. Yun po, nagbubunga na yan dyan. Ito yung pangalawang expansion, doon yung pangatlo, ito yung pang-apat, doon sa taas yung pang-lima hindi pa natanim. So yan po, humabol po siya sa tangkad Sabi ko ang layo ng agot nila sa number of months. Halos 4 months diferensya kaysa dito 5 months. Pero habol humahabol po. Doon sa puno kanina na pinagdaanan natin, malalaki na yung puno. So sabi ko pagdating ng rainy season at makakahigop nito ng magandang talaga ng tubig, kasi bitak-bitak po kasi lalaki pa rin ng bitak dito. Ayan po. Kahit na umulan-ulan pa, ambon-ambon lang yun. Tingnan nyo. Yung lalaki ko. Masyadong tawag doon. Maluwag. Pero malaki yung puno. So sabi ko yung ditong area, siguro ay mas lalaki yung bunga niya dito. Compare talaga doon sa pinakauna. Kasi dito, nakita ko yung tawag doon, yung growth rate niya compare dun po sa unang tinanim, mas mabilis po itong growth rate niya. So nabibiyak na nga yung mga puno pati itong dahon. Paputulin na lang natin. Huwag muna tayo sige sandali kasi pangit tingnan. Hindi na tayo nakapaglinis dito. Tsaka yung mga damo tumubo na naman ulit mga ka-agri. So yun, masaya tayo yung pinag-share sa inyo na itong ating second area bilis nakahabol. Lalaki ng puno Ito yung nakikita ko yung diferensya nila, mas malalaki yung puno dito compare dun sa una. Dahil yung unang tinanim talaga doon sa taas ay masyado po talagang na-stress masyado talaga yun doon. Ay bunot-bunot na naman tayo. Daming damo. Tumubo na naman. Yun po yung comparison na nakikita natin. Nakakahabol po talaga. Ang lalaki ng mga puno dito. Pero sa totoo lang po ay nakapagkuha na tayo dito ng mga suckers na na-transplant po doon sa ika-4 nating area doon.
Nakunan niyan dito ng mga suckers, pero nakikita natin parang baliwala. Hindi siya masyadong na-stress kasi kontrolado natin kung gaano kadami ba yung kukunin bawat puno. Pag hindi po natin alam, nako, talagang may stress masyado eh. Kaya po nito, sabi ko parang nasa productive stage na talaga eh. Mag-uumpisa na naman itong magbibiyak yung puno nito pag ganito nakalaki. Kasi nga, ito po, nakunan na ito ng suckers eh. Pero yung paglaki niya po, talagang napaka-vigorous. Kasi yung ibang saging natin noon na medyo kulang sa pansin, kahit na ganito lang kalaki yung puno, nagbubunga na nga eh. Pero ito, matagal pa itong magbubunga, pero malalaki yung puno, mga ka-agree. So again, happy to share you ng update po dito sa ating second area na pinagtaniman ng ating lakatan. Humahabol, yun yung term na pwede natin gamitin, humahabol. With regard sa ating third, kasi ito pilapel na yan dito, tinanan na yan ng mga napier grass papunta doon. Ito yung third, second, ito yung third. Tingnan nyo yung third, oh. More than 1 month yung agwat nila, pero humahabol din. May mga puno kasi dito na sabi ko, ba't biglang lumaki itong mga puno. Ito hindi masyadong malalaki, oh. Pero ito, oh, biglang lumalaki yung mga puno, nabibiyak yung mga ano. Sabi ko nga ba, kulang nga sa tubig ulan eh, kulang nga sa binyag ng water eh. So yan, tingnan nyo po. Yung bitak po naman, tingnan nyo po ang lalaki ng bitak, oh. Ibig sabihin kulang talaga sa tubig ngayon. Pero yung pagtubo niya po, vigorous masyado. So sabi ko, itong third area ay talagang humahabol na din. Ayaw magpapahiya ng sarili dun sa ikalawang area natin na maganda na yung pagtubo. Pati dito po, ganda talaga ng paglaki niya. So yung kulang dito, de-leafing. Kukunin sana itong mga nagbibiyakan ng mga dahon sa ilalim. Pero kasi nga papasok ng summer eh, kaya hindi natin masyadong kinukuha, mga ka-agree. Kasi may mga tubig pa eh. Kaya po nito, cut na sana to eh, para malinis yung puno, para hindi pagtataguan ng mga insekto. Pero kulang naman kasi sa insekto, kulang naman po, para po hindi yung mga aphids dyan, baka sakaling magka-aphids. Pero tingnan natin sa some of these days kung kukunin talaga natin. Pero kasi may mga tubig yan eh, ito may mga tubig. Pag nakat mo, kulang na yung supply sa puno. Kasi kahit ganyan-ganyan lang yan, mga ka-agree, nakakatulong yan kasi may tubig. Hindi ma-stress ng biglaan yung puno pag andyan pa yan. Maliban na lang kung rainy season, kinukuha talaga kasi hindi naman kailangan eh. Pero ngayong papasok talaga, paano po, malapit na April na mamaya-maya, masasakit na itong mga sikat ng araw sa susunod na mga darating na mga days. So yan, pinagpapareserve muna natin ng tubig. Pag dumating na yung May at saka may ulan na ng malakas, ito, nire-reserve natin itong mga suckers nya. Ito po, nire-reserve natin itong mga suckers ang tanim doon sa 5th area. So maraming salamat. Nagsishare lang po tayo sa inyo dito ng kung ano na ba nangyari dito sa ating second expansion ng ating lakatan. Maraming salamat. God bless us all. Sana po nakapagbigay ng encouragement. Keep safe everyone. Just start, though maybe you don't
apart. Don't give up, never stop.